Wow, gaganda ng ngiti. Parang masarap yung inalmusal. Yes, medyo tumatambok-tambok pa ang mga bilbil, ano? Oo, okay. Naimbag, abigat sa mga taga Ilocos. Maayong buntag sa mga taga Davao. At good morning sa lahat ng mga kamisis dito sa studio at the world over. Ito ang Face to Face with Ate Coring. At handa na ba kayo sa ating kwentuhan, chismisan at kulitan? Attorney Harry Roque, Senator Bato at VP Inday Sara. First time nagsama-sama sa face-to-face. Ito na ba ang totoong unity? Pananakit sa talampakan at sakong posibleng sanhi ng plantar fasciitis. Susolusyonan natin sa alagang Ate Coring. At negosyong Banana Q at Turon. Masarap na merienda na pwedeng pagkakitaan sa Mrs. Wais. All these and more sa Face to Face with Ate Coring. Hindi niya kailangang magtago sa alagad ng batas dahil legit at walang fake sa lahat ng kanyang mga chismis. Ang Marites ng Barangay, Laila Chicadora! Ano naman? Ate Coring, hindi ko talaga itatago ang blind item na ito. What's the latest? Ay, nako, grabe. Alam mo ba, itong napakang sikat na aktor na to, parang hindi ko ba alam kung nagkukuripot o baka naman talagang nauubos na ang yaman. Kasi, ang chika nung kanyang ex-asawa, ayan, sabi ni ate girl na ex na niya ngayon, ay hindi daw masyado nagbibigay ng sustento, ha? Dahil ang napag-usapan nila ay 90,000 pesos. Ay, 50,000 lang daw ang binibigay. Oy, maliit yung 90,000, Oo. Tapos isang beses na ospital ang bagets nila. Oh, ay may anak. Meron. Ilan? Kaya nga sustento yung hinihingi na 90,000. Kaya lang, ang binibigay ay credit card na may 50,000 pesos na limit lang. Ay, ano ba yan? So yung 40,000, kumbaga shoulder pa ni ex-asawang babae. Pareho bang artista yan? Yes. Naku, Okay. kilala mo to. Totoo, mamaya kailangan bulong mo sa akin. Oo. So, eto Ibubulong na nga. namin sa inyo mamaya sa commercial Huwag break. kayong maingay, Oo. atin-atin lang to, ha? Oo. So, eto na nga, nung na-ospital ang bagets, nako, di umabot ng kung magkano. Nako, missing in action, si sikat na aktor. Hindi man lang nagbayad ng bill, buti na lang may kaya talaga si actress. Siya lahat ang nagbayad ng bill. Pero syempre, may kasamang katak yun. Di ba? Bakit parang Binomba niya ng binomba sa social common media. ang ganyang kwento. Ewan ko ba? Hindi Kasi ba? naman. Kaya yung kinikwento mo, marami sila, mga 10 ang pagpipilian ko. Ay, oo naman. Pero ito talagang kilala mo kasi parang, ewan ko ba? Ay, excited na akong malaman. Nilipat ng ibon yung pera. Parang ganun eh. Wow! So, naghihirap na si Boy. Si Boy! Pero yung babae, parang nililipad talaga ng ibon yata yung pera. Ay, naku, ganyan. pakawalan na nga yung lalaking yan. Oo. O, eto na, kaya sinasabi ko, ang mga babae dapat may sarili kayong kinikita. Tama. Dapat Tama. wais. Dapat wais tayo, Ate Para Coring. magloko man yung asawa, pwede kayong mabuhay mag-isa. Tama. Correct. Sa atin ang gagaling baby. mag-correct. Oh, ha? Sa atin ang baby, di ba? Atin ang anak. Correct. Tama yan. At walang prenup. Yes. Di ba? Oo. At kahit may prenup, pakimo dahil meron kang kinikita. Tama. O, heto naman. Ano kayang masasabi niya tungkol sa prenup? Madalas magtago sa mga babae na naghahabol sa kanya. Ang poging tambay ng barangay, Ryle Santiago! Magandang umaga mga kamisis. Ba't ka naman nagtatago sa mga babae? Kasi nire-reserve ko yung sarili ko para sa isa. Oh. Pero ano po yung prenup? Is it something you do before you sleep? Prenup? 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 Iba yung prenup. Iba po ba Sa yun? prenup. Akala ko yun po yung same eh. Hindi. Parang ayaw niyang intindihin, ano? Parang Kasi ang nagtago balak din. niya, makatisod siya ng mayamang babae at wala silang prenup. Ay, ate ko rin ako, kahit na simple lang. Kahit walang prenup, basta nagmamahalan kami ng tunay. Oh, Talaga wow. ba?
At pagkatapos kakausapin kita after 15 years. Si Pera Godmother never nagtago, always present naman sa attendance. This time, isang single mom na may matatalinong anak. Ang kanyang pinuntahan na deserve daw na mabiyayaan ng 5K for you. Chika mo sa akin, paano ka tumutulong sa iyong kapwa? Tumutulong ako sa aking kapwa sa pamamagitan ng pag-alala sa mga pangangailangan nila, pagbigay ng minsan mga ulam, kung ano pa. Caring is caring. Yes, ganon. May samahan din kaming pagsusumba. Nagsusumba kami para exercise, natatanggal yung stress. Shoutout mo yung mga Zumba girls mo. Hi, Akpay Mel! Hindi biro ang mawala ng asawa, pero nasagap ng radar ko ang isang nanay sa Quezon City na nagawang maging inspirasyon sa mga kapwa niya single mom. Hello, Ate Sol! Ako ang iyong Pera Godmother. Ichika mo naman sa akin, Ate Sol, kung ano bang nangyari dun sa asawa mo. Kasi wala na siya, di ba? Ilang taon na nga siyang wala? 2 years 2 years na. Ano nangyari sa kanya? First attack niya po ng high blood. Tapos pagdating na sa ospital, dead on arrival siya. 2 years later, medyo nasasanay ka na ba? Natanggap mo na o hindi hinanap mo pa rin? Hinanap ko pa rin. Andun pa rin po yung minsan sinusupong ako, nalalulungkot ako. Eh, ang nalaman ko, yung mga anak mo, yung tatlong yan, mga honor student yan. Sa iba nagmana yan? Tatay niya. Paano mo sila natutustusan? Yun po, sa pagtitinda ko sa sari-sari store, tsaka karinderya. Ngayon, ichika mo naman sa akin yung grupo mo na binuo mo. Ang tawag ito, AWA. Ano ibig sabihin ng AWA? AWA po, Alliance of Women's in Action. Advocacy namin, yung makakuha kami ng mga member na katulad ko na mga single mom or housewife, plain housewife lang. Tapos, sinasama namin sila kasi may mga business kami or may mga livelihood program kami na binibigay sa amin ng local government. Mahirap maging single parent, lalo na kung meron ka pang anak na pinag-aaral, di ba? Pero anong motivation mo dyan? Samahan nila ng dasal at saka samahan nila ng tibay, ng damdamin at saka galaw lang po. Kilos lang ng kilos, move forward. Nakaka-inspire naman talaga ang story ni Ate Sol dahil kahit single parent siya, hindi talaga siya tumitigil sa hamon ng buhay, di ba? Kaya naman, deserve ka talaga na makilala ni Ate Kuring sa studio. Ready ka na ba? Opo. Let's go! Pera Godmother, yuhu, where are you? Ate Kuring! Naku, eto nakasama kong super mom from Balara. Halika, Ate Sol. Upo ka Super dito. mom! Yes, kasi matatalino din ang mga anak niyan, mga honor student, at ang pangalan niyang anak ay scholar sa Ateneo. Oh, wow! Full scholarship. Wow, private school. Sol, ano ang sikreto para magpalaki ng matatalinong anak? Ang sekreto lang po yung always present ka sa mga anak mo. Tapos lahat ng activities nila, lahat ng kailangan nila, nandun po yung nanay. Ah, ganon? Talaga ba? Nagigilty naman ako sa'yo. Ayun lang. Uy, hindi busy ka naman, Ate Kuring. Alam ko, pag may recital nga, nandun ka eh. Alam mo, Oo. sabi ng mga kamosma ko dun sa eskwelahan ni Pilar, nakikita ka nila dun, Hindi, Ate kasi kung Kuring. ako naman ang papipiliin, Laila, gusto ko 24/7 ako doon, pero parang masisira ang ulo ko. Lalo kapag nag-aaway na sila. Ayun. So, quality time. Pwede naman siguro yung quality time. Ha? Opo, kasi po ako naging full-time mom po talaga ako. Ayun. Wala na ako naging trabaho kundi mag-alaga po sa kanila. Uy, pero ito bilib ako sa mga full-time mom. Pero, may mga full-time mom, pero hindi naman ganyan ang mga anak, ha? So, ano ang sikreto mo? Ano ba pinainom mo para mapainom din namin sa mga anak namin? Ang piniprepare ko lang pong pagkain nila, mga gulay. And Gulay. fruits, yun po. Ilan ang anak? 3 po. 3, wow! Pero hindi lang 3, kundi 5,000 5K for you! Thank you po. Bibigay! Thank you po, ma'am. Ako, Ayan, i-add ko rin, mami. Ate Kuring, ibibida ko rin sa'yo dahil itong si Ate Sol ay leader, founder siya ng isang grupo ng kababaihan na sumusuporta sa mga single parent at mga moms. Yes po, Chika sa mo ng mga pangalan. Member po ako at saka founder din po ng Alliance of Women's in Action. Alliance of Women in Action. Yun ang sinasabi nila. Sa bawat pain,
may purpose. Hindi ba? Kung ikaw ay nasaktan, pwede mong i-channel yan tungo sa ikabubuti ng mas marami. Opo. Di ba? Palakpakan natin si Ate Sol. Meron tayong air fryer mula sa Top Mama. Uy, magandang air fryer kasi hindi ka nagagamit ng mantika. Di ba? Malaking tulong po sa mga anak Sa ko. business mo, di ba May nagkakantin-kantin small siya? karinderya po ako tsaka sari-sari store. Karinderya. Napakasipag naman ang babaeng ito. Top mama, super mama. Oo. So, congratulations, Sol. Maraming salamat. Thank you po, ma'am. Puro Karina. inspirational. Saan na naman ang susunod mo? Eto, Ate Coring, tatrabahuhin ko pa ang ihaharap sa'yo bukas kasi kailangan deserving ang ihaharap natin sa ating mga studio. At hihingi ako ng tulong sa inyo, guys. I-post nyo sa inyong Facebook page at TikTok para madalian ang Ferragad Mother. At huwag kakalimutan ng hashtag 5K for you and F2F with Ate Coring. At huwag kakalimutan i-like and share ang aming Facebook page. Okay, maraming salamat ulit sa iyo, Sol. Pagpalain ka. Ayan, alam nyo mga kamisis, itong susunod nating mga bisita, napakatagal ko nang iniimbitahan sa ating tahanan. Finally, dahil sobrang nga silang busy, kauna-unahang pagkakataon na pagsama-sama natin silang tatlo. At tayo'y napaunlakan. Pero panoorin nyo muna ito. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Matapos ang matapang na pagdeklara ni Vice President Inday Sara Duterte ng kanyang pagtakbo sa 2028 elections, sunod-sunod pa rin ang mga kontrobersya at batikos laban sa kanya. Ang ilan naman sa mga itinuturing na malalapit na kaalyado ng kanyang ama na si dating Pangulong Duterte, patuloy ding laman ng mga usapin at investigasyon. Si dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque nananatili sa the Netherlands. Habang si Senator Bato de la Rosa na nahaharap sa ICC warrant, bigla na ring naglaho sa Senado. Pero paano kung magsama-sama silang tatlo sa iisang programa? Ano ang kanilang sasabihin? At masasagot nga ba ang tanong ng bayan? At eto na ang mga headliners! Andiyan sila! Andiyan sila! Tumatakbo na dapa! Hindi ako susuko! Kalbo! Hindi ako susuko! Dito lang ako sa sahig! Dito lang ako sa sahig! Hindi ako susuko! Ay! Bato! Oh. Ang ingay mo dyan! Akala ko Napakaiyakin mo sa talaga! dito. Halika dito! Halika dito! Ay, Umuwi umuwi pa ako na. sa Pilipinas, galing ang Netherlands para sunduin ka! Dara na kayo sa dahig, sunduin natin si Tatay! Ay, oo nga! Hindi ako susuko! At ang Noy! Noy! Naunso man. Uy, nandito ka lang pala, Noy. Ay. Ginhanap-hanap ka na namin kung saan ka nagpupunta. Ang dami mong drama. Tara, mag-laptop na lang tayo. Man siya, uy. nagsama-sama ang mga headliners! Pero, isang partido! Kakausapin natin sila kung ano ba talaga ang nangyayari sa Senado. Sumuko ka na! Nung hindi ako pumasok, hinahanap niyo ako! Ngayon pumasok ko, tatalungin niyo, bakit pumasok? Okay. Diyan lang kayo kung gusto nyong malaman kung ano ang masasabi nila tungkol sa nangyaring gulo sa Senado at sa pag-aaresto ni Bato na nandito lang pala. At itong si Harry Roque na hindi na nagtatago, bumalik na ng Pilipinas at pati sa dahig, pumunta na dito sa set natin itong si Inday. Dyan lamang po kayo. Nagulat kayo, no? Kami lang ang naka-scoop ng ganito. Exclusive! Dito po sa Face to Face with Ate Coring, tuloy-tuloy pa rin ang ating kwentuhan. Kasama sina Attorney Harry Nawaz. Si VP Inday Sarado. At si Senador Bato Pic. At pumunta na tayo sa mainit na tanong ng publiko, Attorney Harry Nawa. Bakit ka ba nagpunta ng The Netherlands? Natatakot ka ba dito? Kumusta naman ang food trip mo doon? Ay, nako, Ate Coring. Mainit kasi sa Pilipinas.
nabalita ako sa Netherlands, malamig. Nung pumunta ako. Ay? Ganun ba yun? At saka yung sa food trip, Ate Goring, mahilig kasi ako sa itlog ng pogo. Ah, itlog na pogo? Yung orange. Oh, wow. Marami doon. Ay. VP, okay. Anong reaction mo na in-impeach ka ng Kongreso? Ay nako, yung pag-impeach nila sa akin, Ate Kuring, she may not like my answer. She may not like how I answer. But I am answering. Okay. Senator Bato Pic, bakit naman tumagal ng 6 na buwan ang absent mo sa Senado? Nag-diarrhea. Masakit. Masakit? Sa pagtakbo. Sa pagtakbo. Okay na, tama na ang pagpapanggap. Pwede mo nang tanggalin ang wig mo. Ay! Kasi, ang init! Teka muna, ano ang mga totoong pangalan nyo? Ayan, my name is Mark Colanta po. Totoo ba? Yes. Marco Lanta? Mark Colanta, opo. May katunog siya, pero hindi po. Marco Lanta. Ayan. Hindi na biro yun. Apo, apo. Okay, General, anong totoo mong pangalan? Ma'am, Joby Galicia po. Jovi Galicia. Nakakatakot tumingin ito. Ninenervyos ako sa'yo. Okay, Inday, Ako ikaw. po si Tasha Heronda, a.k.a. Inday Tasha. Inday. Okay. So, nagkataon mga kamukha nyo. Unfortunately. So, unfortunately. Teka muna. So, meron talaga kayong gig? Mapapanood kayo? Separately, kasi ako, I'm a stand-up comedian for under Comedy Manila. So basically, I do stand-up comedy, point of view stand-up comedy sa mga bars. And not as a Harry Roque impersonator, but as me. As you. Apo. At nagkataon. Yes. Kamukha mo siya. Totoo, Ate Corinne. Malas. Oy, friend ko yun. Ikaw talaga. Swerte pala. At ikaw naman, nagkataon kamukha mo. Yes po, nung graduate po ako ng senior high school, tapos nakita po nung teacher ko, ay, kamukha mo si BP. Pero hindi ko po muna siya ginaya. Ngayon po kasi na parang hinahanap ako ng mga tao, yung mostly po yung mga LGBT, sabi hanapin na nila ako sa social media. So gumawa po ako ng social media ko na Inday Tasha. Inday Yes, Tasha. pero magto 2 years na po ako nag-impersonate po sa kanya. O ano naman ang mga pinagsasabi mo doon? She may not like lang po. Tsaka po yung ano po, marunong po ako mag-laptop. Chinese! Babato yan, ha? Ay, may Marunong ba mga Chinese, Pipi? Opo, Fishang, Guaoxing, Shishang, Guanglu, Wangshu, Shanglongbao. Baka pwede mo promote yung libro mo. Yung isang kaibigan po, actually po nandito po siya ngayon. Nasira, kakabato ko po kasi. Sira na siya. O, ikaw naman, ano naman ang gimmick mo? Nagbablog po. Nagbablog ka. Alam mo, kumpleto ang ngipin ni Bato, ah. Nadapa po. Nadapa, kaya naubos. Nabi po ako kapit. Alam mo, ipila na siya sa ating libreng papustiso, please. Para talagang mapanindigan na niya yung pagiging bato niya. Bakit po dapat namin kayong iboto sa 2028? Dahil po, ako po ay isang magaling po mag-laptop. At kaya kong mangbato ng laptop. Diba? Okay, Dito tanong. naman po, meron po. Hi po. Meron po akong katanungan para kay Mr. Joby Galicia, a.k.a. General Bato, Senator Bato. Kapag po ba nakulong ang original na Senator Bato, dadalawin niyo po ba siya sa kulungan? Parang malayo-layo yun, ah. Sa dahig yun, eh. Depende po sa bibigyan na pamasahe. Well, ang galing ninyo. Paunlakan naman natin. Ang gagaling. So,
Natuwa man tayo o nainis sa mga panggagaya sa ilang political personality, hindi po natin may kakaila. Nagiging paraan din ito para medyo mabuksan ang isip nating lahat sa tunay na kalagayan ng ating bansa. Medyo kawawa tayo, ano? Pero tayo rin ang makakagawa ng paraan sa 2028. Nandyan ang ating kapangyarihan, right? Right! Okay, marami pong salamat. Fist bump! Ang galing tumakbo niya, no, Senator Bato. Siguro makapalang sakong nun. Ang galing din niya madapa. Ang galing Wala, din niya hindi. madapa, Ate Kuring. Kaya siya nadapa? Magaling din siya madapa. Magaling ding dumapa. Oo Naubos nga. tuloy yung ipin. Pag gumulong siya, ang tawag doon Rolling Stones. Tama. Okay. Hoy, kayo grabe kayo. Pag biglang lumabas yung totoong bato dito, tahimik kayo. Okay. Hindi, kinoconnect ko lang. Sa susunod nating pag-uusapan, mga kamisis, naranasan nyo na ba ang yung masakit na sakong? Yung talampakan? Bakit kaya ganun, ano? Ang ibig bang sabihin, no, numinipis na yung ating parang muscle dito o kung ano man yon? Yung pagkagising pa lang masakit na? Ano ba yan? Laman ba yan o buto ang sumasakit? Hirap maglakad kapag matagal na nakatayo o nakaupo. Marami ang nakakaranas niyan. At ang akala ay pagod lang. Pero ang hindi alam ng iba, maaari na pala itong senyales ng tinatawag na plantar fasciitis. Huwag nyo nang ipa-spelling sa akin, ha? Okay. Ano nga ba ito? Alamin natin sa Alagang Ate Kuring. Paaraw, kayang dalhin tayo kahit saan. Papasok sa trabaho, hahabol sa biyahe, magja-jogging para healthy, o simpleng lakad lang kasama ang barkada. Pero paano kung pagising mo isang araw, unang tapak mo pa lang, aray ko po, ka na. Aray, ang sakit. Para sa iba, simpleng pagod lang yan. Pero posibleng senyales na pala ito ng tinatawag na plantar fasciitis. At dahil pangkaraniwan daw ang pananakit ng paa, yung iba, todo self-diagnose pa online. Pinaka-importante sa lahat ay yung tamang pag-diagnose at yung evidence-based na management. Kasi ang maling paghawak, maling pagtusok, maling pagmasamasahe, pwedeng mag-cause ng further injury pa. Kaya mga kapatid, kapag paulit-ulit na ang sakit sa talampakan, huwag basta ipagsawalang bahala. Dahil ang ating mga paa, ang ating kasama sa bawat hakbang ng buhay. Kasama natin ngayon si Nicole Villegas. Nakakaranas siya ng tinatawag nga nating plantar fasciitis. At katabi niya, Dr. Irvan Teritan, orthopedic surgeon. Okay, Nicole, ipaliwanag mo ngayon nararamdaman mo kasi nararamdaman niya ng marami pero i-describe mo. Nag-start po to nung November 6 po. So may inatanan po akong event and then nag-mall po ako. Tapos pag uwi ko po ng bahay, akala ko po normal na sakit lang po siya ng paa. Pero after weeks po, hindi po talaga siya nawala. So ang nararamdaman ko po is yung sa pinakasakong po. Talaga pong pag po nakaupo kayo tapos tumayo kayo, masakit po siya. Iika-ika po kayo, ganun po. Yung sobrang sakit? Masakit po talaga pero siya. ano yung masakit? Yung parang Yung pinakasakong lang po talaga. Oo, okay. Ano po yun, Doc? Nasa edad ba yun? Nasa mana-mana, sa magulang? So, yung plantar fasciitis, usually nakukuha yan doon sa mga age 40 to 60 years old. Tapos usually, hindi naman siya minamana. So, nakukuha yan either sa trabaho mo, or trabaho mo na matagal ka nakatayo, or sa mga ibang deformity sa paa, kagaya ng mga flat foot na kagaya meron si Ma'am Nicole. Flat-footed ka. Yes po. What is the proper way to prevent it? So for plantar fasciitis, ang pinaka-ginagawa lang talaga natin dyan is lifestyle modification. No? So, ang pinaka-importante dyan, yung sapatos natin. So, kailangan kasi, kung flat-footed ka, for example, nag-recommend kami ng mga insoles para tumaas yung arc ng paa. So, yun ay nabibili lang naman. Minsan napapagawa. No? Pwedeng customize. Bukod doon, syempre, kailangan na din natin iwasan yung matagal na tayo.
So, if matagal ka nakatayo, uupo ka, di ba? Bukod doon, ang pinaka-common na symptom kasi nitong plantar fascia yung sumasakit siya pag unang apak sa umaga. Sa mga nagtatrabaho na matagal nakatayo, ano po ang inyong payo sa kanila? Yun pa din po, yung proper footwear. Pero once na may signs na ng plantar fasciitis, kailangan na nila matuto ng mga stretching exercises. So okay. usually, gine-refer namin niya sa rehab medicine para tumulong sa mga stretching exercises. Pero kaya din gawin sa bahay. May epekto rin po ba yung timbang ng isang tao sa pagkakaroon nito? Yung timbang may effect kasi may effect sa plantar fasciitis kasi ang nangyayari dyan, kung mabigat ka, mas mabigat ka kaysa sa normal, dun sa paa yung bagsak nun. So, baka mag-flat yung paa natin. Ang sinasabi po natin dito, hindi natin kailangang magdusa. Kailangan pakinggan natin ang ating katawan at kailangan kumonsulta. Hindi pwedeng i-online nyo lang yan, hindi ba? At kung ano-ano ang inyong i-research, di ba? So Doc, maraming salamat. Ano pong mensahe sa mga kamisis na tinitiis ang sakit? So, para sa mga ganito may plantar fasciitis, importante yung early recognition ng karamdaman, tapos wag na hayaan na lumala. Kasi yung mga ganitong karamdaman, self-limiting, ibig sabihin, naghihilom naman siya ng kusa, medyo mas matagal lang kaysa sa normal, pero mag-heal siya. So, kailangan lang ng cooperation din ng pasyente. Ayan na ang una niyong pasyente ngayong araw, si Nicole. Magbabayad nga Thank po you ako ng very much, Nicole. Magtanong ka na, libre yan. Thank you, Nicole Villegas, at Dr. Urban Tan, orthopedic surgeon from Cardinal Santos. Isa sa paborito nating merienda, ang Banana Q, aminin, at turon. Sarap. May langka dapat. Ha? May langka. Oo, yummy, yummy, yummy. Naku, ang sarap po niya, lalo na kung mainit-init pa, di ba? Paano kung gawin na lang nating negosyo yan? Huwag nyo lang kakainin lahat ng mga niluluto nyo, ano? Pwedeng-pwede, lalo na kung ikaw ay Mrs. Wais. Dalawa sa sikat at classic na meriendang Pinoy, Banana Q at turon. Kaya nga ang Mrs. Wais natin na si Nanay Len, ang matamis na saging ang naisip ibenta. Walang araw na hindi ubos ang paninda. Maliit na puhunan, malaking kita. Dati po, nag-start last 2005 or 2006. Sa bahay lang talaga. Nagluluto ako, tapos yung mister ko naglalako. Siguro 1 year. 1 year namin ginawa yon. Nakahanap kami ng pwesto dito. May kakilala kami na nag-offer ng pwesto 2007. Nung nasa bahay kami na nagluluto, nag-start kami sa 100 stick. Kasi nilalako niya lang yun. So, ang puhunan nun is mga 700. May kita kami na bumibenta siya ng 1,000, tapos may kita kami 300 pesos. Talaga ba? Sa saging turon? Nakapagpatayo siya ng malaking bahay? Sabi nga po, nakapagpaaral at nakapagpatapos pa ng mga anak. Ang taray, nakapagpakasal pa. Kung kulang ng turon niya dyan mo na lang magbaba. Imagine, mahigit 2 dekada nang nagbabanana Q si Nanay Len. Hindi naman siya magtatagal kung wala siyang napala. Kayo mga kamisis, kailan kayo magsisimula? At kasama natin ngayon si Len Velasquez. Aba, 21 years nang nagtitinda ng Banana Q turon. Wow! Ikaw pala ang Reyna. Okay, saan naman ang pwesto mo? Sa sa South Caloocan po, sa Barangay 3. Sa Handaan Doon po. ka for 21 years? Yes po. Nung una po, na nag-start po kami, naglalako lang po yung mister ko, sa bahay lang po. Oh. Sa bahay lang po kami nagluluto, tapos nilalako niya po, nakabike siya. Ilalako niya po sa mga driver ng motorcycle. Ang mga ganun sipag, po. Opo. Tapos po, nung tumagal-katagalan po, nakahanap po kami ng pwesto, doon po sa Malansing Market sa Sangandaan. Kaya po, doon po nag-start yung na nagkaroon po kami ng pwesto ng lutuan. Galing! O, diba? Siya ay madiskarte. Okay, una, magkano, mamaya na yung kitaan at... Ang ingredients po natin, ma'am, is saging na saba po, para sa banana Q tsaka sa turon. Tapos, Pipilas na ba ako? Opo. Okay. Tapos? Asukal po, tapos lumpia wrapper.
Pag po Okay. sa magbabalot po ng turon. Kailangan brown sugar. Opo, brown sugar po. Okay, so, ang gagawin natin sa saba, yung saba kailangan hinog. Yung pang banana Q po, kailangan po medyo maniba po siya kasi pagka po mahinog po siya na niluto sa banana Q, malakas po siya sa mantika. So, kailangan po kapag banana Q po, medyo maniba lang po yung saging na pipiliin Okay, yung natin. parang may konti pang berde-berde. Opo. Tapos po sa turon, kailangan po hinog. Para po malambot po yung loob niya. Masarap pong kainin. Ay, ganun pala yun. Di ba? May natututunan tayo araw-araw. Okay, so sa banana Q, kailangan medyo maniba lang at sa turon, kailangan Malambot. hinog. O dito naman sa turon, anong gagawin natin? Sa turon po, yung iba po, ma'am, pagka po sa pangbahay lang na ititinda po nila, pwede po nilang lagyan ng asukal habang binabalot po nila. Halimbawa po, ayan. So, pwede pong i-daw-daw nila dyan sa sugar. Ganyan. Okay. Tapos? I-rarap nyo po dito. Konti lang ang ilalagay na Opo, sugar. kasi po sa labas meron din. Okay. So, konti lang. Okay, tapos? Dito po, sa dulo nyo po. Ma'am. Dulo? Opo, tapos i-roll nyo lang po. I-roll lang. Tapos tutupiin nyo po yung dalawang gilid. Paano po siya masisigurado na hindi siya bubukas pagka niluto? Yung balot? Lalagyan po siya ng tubig dito sa dulo. Yun ang pang-seal. Opo. Bawal laway, ha? Bawal po ba? Hindi to sobre. Tapos, ay, nako, bumuka. Pailalim. Pailalim. O tapos, anong gagawin? Kapag po nakabalot, nung nag-uumpisa po ako sa bahay, asukal po yung nilalagay ko siya sa loob. Pero kasi po, sa pwesto po kasi namin, ma'am, madami na po kasing humahango. Anong humahango? Yung mga nagtitinda po. Mga Okay. nagtitinda po, sa amin po humahango. Imbis po na mamuhunan sila, magluto sila. Luto na. Luto na po nilang kukunin sa amin. Babayaran na po sa amin nila. Kasi sila na po yung bahalang maglako. Franchise. Hindi sa pagyayabang, ma'am. 4 na po yung pwesto namin. Ginawang commissary. 4 na daw ang pwesto nila. Wow! May pangalan ba yung nyo, tindahan? Wala, ma'am. Ano lang po. Face value lang. Opo. Ayan, okay. Magkano ang puhunan? 600 pesos. Makakagawa na ng 50 stick. SRP 20, ang kita ay 400 pesos sa kada 50 stick. Tama ba? Maghapon lang yun. Minimum wage ka na. Diba? Tapos, pwede namang pandagdag lang sa kita. Parang sideline ba, hindi ba? Okay. Maraming salamat sa iyong pagturo para Mrs. Wais. At eto na ang Banana Q at Turon. Iinggitin ko muna kayo. Tanan! Turon! Turon! Ako muna, bago kayo. Laila, ihain na yan sa mga studio audience. Banana Q at Turon na gawa ni Len Velasquez. Napakasarap. Perfect merienda. Ito na ang masasabi nating pambansang merienda ng Pilipinas. Correct. Hindi ba, no? Grabe yung sugar, Ang bango, Ate Corinne. Yeah. Ganun pala ang style. Grabe, kakadikit. Sige po. Sabi ko po sa inyo, hindi tayo kailangang magutom. Kung may diskarte lang at Mrs. Wais, meron kayong kikitain. Correct. Tsaka panalo na yung kita Ate Corinne, more than 50% yung babalik sa'yo sa 600, 400 Yeah. kikitain mo, di ba? Basta't masipag, pero kung iiwan mo ang pwesto mo para makipagmarites sa'yo, ayun lang. ay walang mangyayari. O kaya kakainin ko lahat ng niluto ko, parang ganito lang, o di ba? Hindi ba nakaka-happy dito sa studio, mga kamisis? Libreng asukal, di ba? So, ito po ang paraan para kayo naman ang next dito sa amin. Sa mga nanonood sa bahay, kung gusto nyo maging part ng studio audience namin, i-scan mo na ang QR code na nasa screen ngayon. Correct! Scan na at hintayin ang mensahe ng aming staff para sa kumpirmasyon. See you soon, mga kamisis! Kwentuhan bukas. Bagong ilong, bagong buhay. Nauusong pagpaparetoke ng ilong, pag-uusapan natin.
Espesyal na araw ng tatlo nating kamisis. Ise-celebrate natin sa K-Arawan, K-Sayahan. At kakaibang burger steak na gawa sa puso ng saging. Sa ihain na yan. At itong face-to-face with Ate Coring, harapang kwentuhan, usapang walang iwanan. May sinasabi si ate dito. Ang sarap, parang si Rai. Ano daw? Hindi nga na mailuwa yung saging. Para? Ate, this is a family show. Oh, kamusta po? Sarap po. Ba't ka namumula? Oo, bakit may namumula? Bahala ka dyan, baka Kamusta? ano. Naubos ka agad yung banana Q ah. Thank you po. Ate, sinubo mo Binulsan yata niyo po? lahat. Face to face with Ate Coring.